Yun. So, hello. Welcome back to our channel. So, this time we will be discussing about MSTE and CE Past Board Exam, April 2025, no? Okay? So, problem number 7 na tayo. So, find the problem number 7. Find the first quadrant area bounded by the curves. So, I think the grammar, I don't, ewan ko lang hindi naman tayo English critic na find the first quadrant area bounded by the curve. So, yung hinahanap dito is the area in the first quadrant bounded by the curve. So, ito yung function ng curves. Ito, no? Yan tayong curves. So, you need to graph this one. If you, ano ba, kung doubtful ka sa yung sarili, ano? Pero kahit hindi mo na yan i-graph, okay lang din, ano? Kung kabisado mo na. Supposedly kasi pag board exam, hindi mo na kailangan i-graph yan kasi magtatagal ka. So, gamit ka na lang ng calculator. No? Gamit ka ng calculator dyan. Ay, wala tayong calculator. Wala tayo dito po ng calculator. So, yung calculator natin is ito lang, no? Okay. So, x squared plus 3 minus, kasi area yan eh. Minus parang y, mamaya pakita natin to. Ano, 3x minus x squared. Okay, tapos limit from 0 to 3. Okay? So, yung sagot natin is 13.5. No, yun yung area niya. Okay? So, pakita natin yung ano, solution natin. So, ito yung tinatawag natin na curve, ano? Ito yung curve na yung area na sinasabi niya is ito yun. Ah, ito yung area na yan. Bounded by that curve. Ano? Ito yan. From 0 to 3. Supposedly, ito nga, dapat yung 3 kasi dito yung 3, dapat dito pa yan eh. Ano? Basta, ibig sabihin, ganun yung ano niya. From x0 to x3. No? Ganun yung ano niya. Limit niya. So, supposedly, ganun yung ano. Kasi, dito na visualize ng mabuti lang kasi naka 3D. So, baka yung 3 natin, yung coordinates niya. Basta, yun yung ibig sabihin niya, no? Ito yung tawag dyan is the differential strip. Okay? So, ganito yung formula natin, yung kanina na tinype ko sa calculator. Actually, this is 0. Yeah. Hindi pala, 0. From lower limit to upper limit, ano? Dito, 0 yan. Ito, 0. Magiging 0 yan. Tapos ito, 3. Kasi yun yung beginning from 0 to 3. So, yung y2 naman at saka y1, pwede naman siya mag-interchange, ano? Wala naman problema dyan. Okay, so ganito yung ating magiging equation. So, ganyan yung ating magiging equation, no? Kopyahin lang natin ito. Tapos minus ito. Okay? Tapos area from lower limit to upper limit. So, ito, maging, inano lang muna natin, sinimplify lang muna natin. Ano? Na-simplify na. Tapos, integrate na natin. Integrate natin ito. Alam naman natin na pag-integrate, madali na lang yan. Ito, since power of 2, magiging power of 3 na yan. Tapos, denominator na 3. Tapos ito, x, magiging x squared over 2. Kung ano yung power dito, yan din yung denominator niya. Tapos ito, 3, magiging 3x from uh, 0 to 3. Tapos, i-interchange mo lang from upper limit, ito, substitute mo lang ng 3. Tapos, substitute mo na itong equation na to, substitute mo ng 3. Tapos, minus, ganito pa din,
Kaya lang yung x naman is substitute mo ng 0. So, lalabas ka pa din na 13.5. Okay, so ito yung magiging final answer natin sa problem na ito. Okay, I hope na may nakuha kayo dito sa ating problem.